Shemika. Bible Games. Tanong 1. Paano sinalat ni Joshua ang kanyang hukbo upang salakayin ang lungsod ng Ai? A. Siya ay tumayo sa isang burol at itinaas ang kanyang mga kamay sa langit. B. Sa pamamagitan ng isang malakas na sigaw. C. Siya ay humihip ng trompeta. D. Itinuro niya ang kanyang sibat patungo sa Ai. Ang sagot ay D. Itinuro niya ang kanyang sibat patungo sa Ai. Joshua 8:18-19. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Joshua, ituro mo patungo sa Ai ang sibat na nasa iyong kamay, sapagkat ibibigay ko sa iyong mga kamay ang lungsod. Kaya itinuro ni Joshua patungo sa lungsod ang sibat na nasa kanyang kamay. Pagkaganap niya nito, ang mga kalalakihan sa pagsalakay ay agad na bumangon mula sa kanilang mga posisyon at mabilis na sumugod. Pinasok nila ang lungsod at sinakop ito at agad na sinilaban. Tanong 2. Alin sa mga ito ang hindi pangalan ng isang Diyos na sinamba noong mga panahon ng lumang tipan? A. Dagon. B. Baal. C. Molech. D. Gadara. Ang sagot ay D. Gadara. Zephanias 1:4-9. Iuunat ko ang aking kamay laban sa Juda at laban sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Pupuksain ko ang bawat labi ng pagsamba kay Baal sa lugar na ito, pati na ang mga pangalan ng mga pari ng idolo, ang mga yumuyukod sa mga bubong upang sumamba sa mga bituin, ang mga yumuyukod at sumusumpa sa Panginoon at sumusumpa rin kay Molek, ang mga tumatalikod sa pagsunod sa Panginoon at hindi hinahanap ang Panginoon ni nagtatanong sa Kanya. Tanong 3. Anong material ang ginamit sa pagsusulat ng 1-0 utos ng Diyos? A. Mga tapyas na bato. B. Mga tapyas na marmol. C. Mga tipak ng sabon. D. Mga scroll na tela. Ang sagot ay A. Mga tapyas na bato. Exodo 24:12. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pumunta ka sa akin sa bundok, at manatili dito, at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas na bato na may kautusan, at mga utos na isinulat ko para sa kanilang gabay. Tanong 4. Alin sa mga bagay na ito ang inihalin tulad ng mga awit sa Diyos? A. Isang kandila. B. Isang kambing. C. Isang balabal. D. Isang kalasag. Ang sagot ay D. Isang kalasag. Mga awit 3:3. Ngunit ikaw, Panginoon, ay isang kalasag sa paligid ko, ang aking kaluwalhatian, ang isa na nagtataas ng aking ulo. Tanong 5. Ano ang gamit ng latigo na ginamit ni Jesus upang palayasin ang mga tao sa templo? A. Damit ng pari. B. Mga pisi. C. Mga dahon ng punso. D. Mga strap ng sandalyas. Ang sagot ay B. Mga pisi. Juan 2:15. Kaya gumawa siya ng latigo mula sa mga pisi, at pinalayas niya silang lahat mula sa bakuran ng templo, kasama ang mga tupa at baka. Ikinalat niya ang mga barya ng mga nagpapalit ng pera, at itinumba ang kanilang mga mesa. Tanong 6. Paano inilarawan ng mga espiya ang kanilang sarili kumpara sa mga naninirahan sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila? A. Tulad ng mga higante. B. Tulad ng mga Diyos. C. Tulad ng mga balang. D. Tulad ng mga tupa.
Ang sagot ay C. Tulad ng mga balang. Mga bilang 13:33 Nakita namin doon ang mga Nephilim, ang mga inapo ni Anak ay galing sa mga Nephilim. Kami ay tila mga balang sa aming sariling mga mata, at ganoon din kami sa kanilang paningin. Tanong 7. Ano ang ipinagbawal ni Santiago sa kanyang liham? A. Inggit. B. Pandaraya. C. Pagnanasa. D. Pagtatangi. Ang sagot ay D. Pagtatangi. Santiago 2, isa tandang bawas 14 na. Mga kapatid ko, ang mga mananampalataya sa ating maluwalhating Panginoong Hesus Kristo ay hindi dapat magpakita ng pagtatangi. Ipagpalagay na may isang taong pumasok sa inyong pagtitipon na may suot na gintong singsing at magarang damit, at isang dukha na may suot na luma at maruming damit ang pumasok din. Tanong 8. Ano ang isinusuot ng mga Israelita upang ipakita na sila ay nagdadalamhati tungkol sa isang bagay? A. Puting balabal. B. Sako. C. Lilang damit. D. Linen. Ang sagot ay B. Sako. Ezekiel 7:18 Sila ay magsusuot ng sako at mababalot sa takot. Ang bawat mukha ay matatakpan ng kahihiyan, at bawat ulo ay ahitin. Tanong 9. Ano ang ginamit ng Diyos upang ipangako ang ebanghelyo ni Kristo? A. Mga banal na kasulatan. B. Pagsusulat sa dingding. C. Mga marka sa mga kuweba. D. Mga pictographs. Ang sagot ay A. Mga banal na kasulatan. Roma 1, isa tandang bawas 2. Si Pablo, isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at itinalaga para sa ebanghelyo ng Diyos, ang ebanghelyo na ipinangako niya noon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa banal na kasulatan. Tanong 1-0. Ano ang hiniling ni Saul na kapalit ng kamay ng kanyang anak na babae sa kasal mula kay David? A. Mga piraso ng pilak. B. Mga ulo ng kanyang mga kaaway. C. Mga tupa na walang kapintasan. D. Mga supot ng balat ng mga Filisteo. Ang sagot ay D. Mga supot ng balat ng mga Filisteo. 1 Samuel 18:25 Sumagot si Saul, sabihin niyo kay David, ang hari ay walang ibang nais na kapalit para sa nobya kundi ang 100 supot ng balat ng mga Filisteo, upang maghiganti sa kanyang mga kaaway. Plano ni Saul na mapatay si David sa pamamagitan ng mga Filisteo. Tanong 11. Sa isa sa mga pangitain ni Zacarias, nakita niya si Joshua na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon. Ano ang suot niya? A. Malinis na kasuotan. B. Bahag. C. Maruming kasuotan. D. Balabal. Ang sagot ay C. Maruming kasuotan. Zacarias 3:3 Si Joshua nga'y nakadamit ng maruruming kasuotan at nakatayo sa harap ng anghel. Tanong 12. Ipinanalangin ni Pablo na ang mga taga-Efeso ay makatanggap ng espiritu ng ano? A. Takot. B. Pagsunod. C. Karunungan at kapahayagan. D. Kabaitan at kapayapaan. Ang sagot ay C. Karunungan at kapahayagan. Efeso 1:17
Patuloy akong nananalangin na ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, ay bigyan kayo ng espiritu ng karunungan at kapahayagan, upang lalo ninyong makilala siya. Tanong 13. Ano ang kakaiba sa pagkain na ibinigay kay Daniel at sa iba pang mga kabataang bihag sa Babylonia? A. Sila ang kailangang maghanda nito. B. Ito ay mula sa Jerusalem. C. Ito ay mula sa mesa ng hari. D. Ito ay maruming pagkain. Ang sagot ay C. Ito ay mula sa mesa ng hari. Daniel 1:5. Itinakda ng hari para sa kanila ang isang araw-araw na bahagi ng pagkain at alak mula sa mesa ng hari. Sila'y sinanay ng 3 taon at pagkatapos nito ay papasok sila sa paglilingkod sa hari. Tanong 14 na. Ano ang yari sa dibdib at mga braso ng estatwa sa panaginip ni Nabucodonosor? A. Tanso. B. Ginto. C. Platinum. D. Pilak. Ang sagot ay D. Pilak. Daniel 2:32. Ang ulo ng estatwa ay yari sa dalisay na ginto, ang dibdib at mga braso nito ay pilak, ang tiyan at mga hita nito ay tanso. Tanong 15. Saan kinuha ni Jesus ang putik na ipinahid niya sa mga mata ng bulag na pinagaling sa buwan siyam? A. Sa isang lusak. B. Sa ilalim ng balon. C. Sa labas ng isang bahay. D. Ginawa niya gamit ang kanyang laway. Ang sagot ay D. Ginawa niya gamit ang kanyang laway. Juan 9:6. Pagkasabi nito, dumura siya sa lupa, gumawa ng putik mula sa laway, at ipinahid ito sa mga mata ng tao. Tanong 16 na. Ano ang nagpatalilis sa mga taga-Syria mula sa kanilang kampo na nakapalibot sa Samaria? A. Naubusan sila ng pagkain. B. Narinig nila na may sumasalakay sa kanilang mga tahanan. C. Pinadinig sa kanila ng Diyos ang tunog ng mga karwahe mula sa malaking hukbo. D. Natakot sila sa Diyos. Ang sagot ay C. Pinadinig sa kanila ng Diyos ang tunog ng mga karwahe mula sa malaking hukbo. 2 Hari 7:6. Sapagkat pinadinig ng Panginoon sa mga Arameo ang tunog ng mga karwahe at mga kabayo at isang malaking hukbo, kaya't nagsabi sila sa isa't isa, tingnan niyo, inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng mga Heteo at mga Egyptyo upang salakayin tayo. At ang bayan ng Diyos ay nagsabi, Amen. Huwag kalimutang mag-subscribe, magbahagi, at mag-like sa video na ito. Maging isang pagpapala sa iba. Bawat like at pag-share ay tumutulong sa atin na ikalat ang Ebanghelyo. Mangyaring mag-iwan din ng komento sa ibaba. Pagkatapos, bisitahin ang aming channel page. Mayroon kaming higit pang mga video upang pagpalain kayo, mga Bibliang quiz at laro, mga pelikula, mga dokumentaryo, mga himala at mga patotoo, isang araw-araw na plano ng pagbasa sa Biblia, mga dasal, mga aral, mga video para sa mga Kristiyanong bata, musika, at marami pang iba. Pagpalain ka ng Diyos.